Biyernes na mga kasama, narito ang mga balitang tumatak ngayong linggo. Nitong Sabado, muling nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon na tumagal ng mahigit 2 oras at umabot sa halos 500 metro ang taas. Nananatili naman sa Alert Level 2 ang naturang bulkan. Sa ibang balita, libo-libong Muslim leaders and community members naman ang nagtipon-tipon sa Blue Mosque sa Barangay Maharlika sa Taguig bilang bahagi ng pagtatapos ng Ramadan. Nagyakapan, nagbatian, at nagpatawad ang bawat isa, senyales ng pagtatapos ng kanilang pag-aayuno. Samantala, naging successful naman ang comeback ng K-pop supergroup na BTS. Ginanap ang kanilang 1-hour-long comeback show sa Gwanghwamun Square, Seoul, South Korea bilang marka ng pag-release nila ng kanilang panibagong album. Excited na rin ang kanilang fans para sa nalalapit nilang global tour na mangyayari na ngayong Abril. Nitong linggo, formal nang inaprubahan ni PBBM ang pagpapatupad ng trimester para sa mga pampublikong paaralan simula school year 2026-2027. Sa ilalim nito, babawasan na ang dating 4 na quarter ng school year at gagawing 3 termino. Sa ibang balita, panandali ang nagbuga ng lava ang Bulkang Mayon at nagpakita ng minor strombolian activity. Habang nakapagtala naman ng 475 na volcanic earthquakes ang Bulkang Bulusan simula March 15, hudyat ang paggalaw sa ilalim ng bulkan. Bunsod nito, itinaas ang nasabing bulkan sa Alert Level 1 at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer danger zone. Samantala, nakaranas naman na mahigit 8 oras na power interruption ng bayan ng Patnanungan, Quezon. Layon umano ito na mapahaba ang natitirang supply habang hinihintay ang paparating na delivery sa Real Port, Quezon. Nitong Lunes, muli na namang sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan sa 60 pesos and 30 centavos na pinakamababa sa kasaysayan. Sa ibang balita, sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga Filipino repatriate mula sa gitnang silangan. Ito ang ika-4 na batch na lumikas mula sa Middle East sakay ng chartered flight na nilaan ng pamahalaan. Habang opisyal nang inanunsyo ng Pag-asa ang pagtatapos ng Northeast Monsoon o Amihan Season na naguhudyat ng pagsisimula ng tagtuyot ngayong linggo. Sa inilabas na bulletin ng Pag-asa, makikita ang pagbabago ng direksyon ng hangin mula Hilagang Silangan patungo sa silangan, dulot ng pagbuo ng high pressure area sa Northwestern Pacific. Nitong Martes, idineklara ni PBBM ang State of National Energy Emergency dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East at pagsasara ng State of Hormuz na nakakaapekto sa supply ng langis sa Pilipinas. Ilulunsad sa ilalim ng Executive Order No. 110 ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT na magtitiyak sa sapat na supply ng fuel, protektahan ang mga sektor na pinakaapektado sa pagtaas ng presyo, at pabilisin ang paglipat ng bansa sa renewable energy. Habang hindi inaalis ni PBBM ang posibilidad na maantala o huminto ang ilang biyahe ng eroplano sa bansa dahil sa kakulangan ng jet fuel. Sa isang panayam, sinabi ng Pangulo na may ilang bansa na ang hindi kaya magbigay ng supply ng fuel para sa mga eroplano ng Pilipinas. Samantala, naaresto na ang sospek sa pamamaril sa dating pulis at escort ni Mayor Isko Moreno. Ipinesenta ng alkalde ang sospek na si Albert Magdaraog na siyang gunman sa pagpaslang kay George Capistrano noong March 15 sa Tondo, Maynila. Nitong Miyerkules naman, gumulong na ang unang pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte na hindi naman dinaluhan ng pangalawang Pangulo. Pinagbotohan sa pagdinig ang paglalabas ng sampina ng NBI tungkol sa pagbanta noon ni VP Sara kina PBBM, First Lady Liza Marcos at ex-Speaker Martin Romualdez. Ipadadala rin ang sumpina sa Office of the Ombudsman para makuha ang kopya ng SAL-E ni VP Sara sa mga taong 2007 to 2013, 2016 to 2022, at 2022 to 2025. Samantala, pinirmahan na ni PBBM ang Republic Act No. 12316 na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na pansamantalang suspendihin o bawasan ng excise tax sa petrolyo. Habang pirmado na rin ng Pangulo ang Republic Act No. 12317 na nagtatakda ng bagong araw para sa BARM elections. Nitong Webes, inanunsyo ni PBBM ang matagumpay na resulta ng pagsusuri sa Camago 3 well na kaya makapag-produce ng hanggang 60 million standard cubic feet ng gas kada araw. Ayon sa Pangulo, ito ang ikalawang malaking milestone sa ilalim ng Malampaya Phase 4 project at mas malaki kumpara sa naunang nadiskubring balon. Ang development aniya na ito ay inaasahang magbibigay ng mas matatag at mas murang kuryente. Sa kaugnay na balita, dumating ang Sierra Leone flag tanker na Sara Sky sa pantalan ng Limay Bataan na may dalang krudo mula Russia. Tinatayang nasa humigit kumulang 100,000 tons o katumbas ng 700,000 hanggang 750,000 bariles ng Russian oil ang laman. At nakataktang iproseso ang kargamento sa refinery ng Petron Corporation upang madagdagan ang supply ng produktong petrolyo sa bansa.
Samantala, isinailalim sa state of calamity ang lalawigan ng Sorsogon dahil sa epekto ng patuloy na pagsipa ng presyo ng petrolyo. Sa ilalim ng inaprobahang Resolution No. 215/2026, maaaring gamitin ng pamahalaang panlalawigan ang emergency fund nito para tulungan ang mga kababayang nilang apektado ng krisis. Ngayong Biyernes, tiniyak ni PBBM na may sapat na supply ng krudo ang bansa hanggang June 30, 2026, kasabay ng patuloy na hakbang ng pamahalaan para mapababa ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Ayon sa Pangulo, mas praktikal na mag-angkat ng crude oil at dito na ito i-refine sa Pilipinas dahil mas mahal kung direktang mag-i-import ng refined na diesel. Habang ikinasa naman ng grupong Piston at Manibela ang ikalawang araw ng tigil pasada. Ayon sa grupo, posibleng masundan pa ang kanilang tigil pasada pagkatapos ng Holy Week kapag walang solusyon ang gobyerno sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Samantala, inuutos ni US President Donald Trump na itigil muna ang anumang pag-atake sa mga energy site ng Iran sa loob ng 10 araw. Bahagi umano ito ng kahilingan ng Iranian government habang nagkakaroon ng pag-uusap ang magkabilang panig kaugnay ng kanilang sigalot. Saad pa ni Trump, may regalo di umano ang Iran sa Amerika bilang goodwill gestures. At ito ay ang pagpayag umano ng Iran na makadaan sa Strait of Hormuz ang 10 barkong naghahatid ng langis. Sa ibang balita, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na tuloy ang ASEAN Summit 2026 sa Mayo at gagawing simple ang pagtitipon kasunod ng nararanasang krisis sa bansa. Mga kasama sa darating na Semana Santa, magnilay at mag-ingat po tayong lahat. At yan ang ating news recap ngayong linggo. Manatiling mulat, manatiling may alam. This has been Adler, keeping you in the loop.